So, magandang hapon sa inyo mga ka-farmers. So, samahan niyo ako, maglalagay tayo ng abono. So, pag ganitong flowering stage na, pwede na tayong maghalo ng or gumamit ng abonong may dagdag na calcium at saka potassium. Then, dahil wala na tayong gagamitin na nitribor, so ganitong ano na siya, so namumunga na siya, starting ang pamulaklak, then at the same time namumunga, maglalagay lang tayo nitong ayan, Unique 16. Ayan, itong si Unique 16 mga ka-farmers. Ayan, so gagawin natin, ilalagay lang natin yung Unique 16 dito sa may, ayan, so nakita nyo sa may puno or distansya sa puno, siguro mga isang dangkal yung ilalagay natin. Then maglalagay lang tayo ng ganito, konti lang, ayan, kada isang puno. So dito natin siya ilalagay, so papakita ko sa inyo para maalala nyo. So sa gilid yan, yan diba, so distansya siya. So ngayon muna natin ito, yan, distansya, kailangan magdistansya siya. Ayan, so yan, so dito lang natin, so pwede natin siyang tabunan. So nandyan yung puno, and then dyan, so sakto lang, basta tabunan na lang natin. Ayan, so basta malayo sa may puno, and then tatabunan natin. And ganun din dito sa kabila, dito tayo ayan, dito tayo. So basa pa naman yung lupa, so kailangan lang kasi is matabunan natin yung, ayan, pwede din dito, for example dito, ayan, lagay lang tayo, ayan, dito distansya lang, ayan, ayan, okay na yan. So dire-diretso na tayo. So dito rin, ayan, pwede rin dito tayo maglalagay sa ano, sa may ilalim. Basta tatabunan lang natin siya ng lupa. Ayan, importante matabunan siya ng lupa. At saka pag umulan, ayan, yun po yung gagawin nating procedure. So dire-diretso na tayo. So ito pong sa harapan natin mga ka-farmers, ito po yung si Superhit F1 siling labuyo, yung itinanim natin. Then gagawin natin, so kuha lang tayo ng pwede tayo magtabon or lagay lang natin dito sa my side. So isal nito mga ka-farmers is magsa side dress na lang tayo. Ayan, side dress ang procedure natin. Ayan, side dressing para pag umulan is ma-absorb ng lupa yung inabono natin. Unique 16, so hinaluan ko po yung Unique 16 natin na ginagamit is hinaluan ko ng Yaramila Unique 16, and then yung isa is hinaluan natin ng Yaramila Unique 16, then yung isa po is yung Yaramila Winner. Kasi po malapit na tayong mag-harvest, or para din yung taglay ng Yaramila Winner is pampabigat ng bunga at the same time pampahaba din ng ugat. Yan po yung benefits or yung nakalakip doon sa ating ilalagay na abono. Kasi mas mainam is yan, dito tayo maglalagay sa side.
yan na. Yan, halan na. Yan, ano. Magkapot ka. Yan. Magpapagan mo na. Very good. Tama ito. Stop ka. So, nilalagay natin dito mga ka-farmers sa side lang. Yung side dressing yung procedure natin ng pag-aabono. Ayan. Then, mas mainam nito sa tuwing hapon kayo maglagay or kung mag-side dress kayo is mainam kung hindi na tirik yung araw or makulimlim. Yun po yung procedure ng pag-side dress. At maganda rin kung timing nang umuulan. Hindi na kayo mag-didilig. Hindi nyo na kailangan basahin yung lupa. So, sa lagay natin is ganitong basa pa yung lupa. So, nilagay na lang natin dito sa side. Yung procedure natin yung paglalagay ng pataba. Hindi ba? Nagdadipag. So, dito. Ito natin nilalagay. Yan o. Lalim. So, tatabunan lang natin sila. Nang sa ganun ma-absorb. Pag umulan, ma-absorb ng lupa at saka yung ugat niya. Then, mas maraming nutrients na masisipsip yung ugat papunta sa puno. Then, para din sa pamulaklak at pagyabong ng kanyang mga dahon ng puno, yun po ang purpose natin sa paglalagay ng abono. Kailangan na din natin yung nakapaligid sa ano natin tanim is matanggal yung mga damo. Kasi yun lang naman kasi yung kaagaw ng ating mga dito yung mga pananim na lamang gulay. Once na nag-abono tayo para hindi sila agawan ng nutrients at kung sa ganon hindi masayang yung pag-abono natin. So tatanggalin din natin yung mga nakapaligid sa kanya na damo. Yung tumutubong damo. Yun po ang pinakang importante sa lahat. Para masolo ng tanim natin na lamang gulay yung ini-apply natin na pataba or fertilizer. Ayan. Then, yung result nito, mga ka-farmers, is 1 week yung resulta ng pag-apply natin. Makikita nyo naman sa loob ng 1 linggo, doon po siya epekto yung in-apply natin. So ayan, ang gaganda ng bunga nila mga ka-farmers. Marami pa rin din. Ayan. So by this coming end of this month, November or puro mga first week ng December is yung iba is harvesting na tong ating siling labuyo. Ayan. Ganun yung purpose po natin mga ka-farmers is para yumabong yung dahon at the same time papadami din ng bulaklak yung ating ina-apply ngayon na abono na si Yara. Yun po yung purpose natin dito para by next week or 2 weeks makikita natin yung resulta ng ating ina-apply na abono. Then kailangan po sa ganitong flowering stage or namumunga na yung ating mga talim na sili is kailangan din po is weekly na din siya ma-apply ng abono or malagyan ng pataba. Nakadepende po sa inyo kung drenching or side dress procedure yung kagaya nito. Depende po sa
panahon yung pag-abono. Kung tag-ulan, pwede kayong mag-side dress. So kung ganitong basa pa yung lupa, is pwede kayong mag-side dress. Yung ganitong procedure. Then kung tag-init naman, mas mainam sabong kayo mag-drenching or yung pagdidilig sa puno, sa tapat ng puno. Yun po yung tinatawag na drenching procedure. Ayan, yan natin lalagay. Ayan. Ano lang po mga ka-farmers, yung pag-a-apply ng side dress procedure. Ayan. So kinakailangan kasi yung nakapaligid sa kanya ng mga damo is matatanggal din natin. At nang sa ganon, gaya ng sinabi ko kanina, is wala siyang kaagaw sa mga vitamina or nutrients na i-apply natin galing sa abono papunta sa ating mga halamang gulay, puno, or sa ganon masipsip ng ugat ng puno yung nutrients na nanggagaling dito sa ating in-apply na abono. Ayan. Sa ganitong bata pa, wag muna kayong mag-a-apply ng maramihan, mga ka-farmers. Yun yung suggest ko sa inyo. At least 5 to 10 grams yung timbang, or estimated natin is 5 to 10 grams. Doon tayo maglalagay ng kagaya nito. So yan. Ang purpose natin dito is weekly. Weekly na yung abono natin. Then wag din kayong mag-a-apply ng every 3 days or 2 days sa ganitong sitwasyon. Kasi yun ang natin linawin. Once nag-apply kayo ngayong araw, is sinundan nyo ng isang araw naman o 2 araw, 3 araw. So hindi niya parang hindi niya na-i-accept ng halaman nyo or yung mga tanim ninyo. Kasi sa madaling salita, kung sa isang tao is pakainin mo sila ng pakainin ng pagkain, is hindi naman tatanggapin or isusuka lang nila. May procedure po dyan mga ka-farmers. Every week na tayo mag-apply ng abono na kagaya ng ating sa ganitong result or encounter. Weekly na po yung procedure. Weekly lang po yung procedure nito. Huwag po kayo mag-apply ng every 3 days, every 2 weeks o 2 days. Ganun po yung procedure ng ating pag-abono. At the same time, na-applyan po din natin siya ng foliar fertilizer. Sinusundan natin siya ng foliar. So ano po yung epekto or yung benefits na ina-apply natin kung sa nag-apply tayo ng foliar fertilizer? Yan po yung kasama na po doon yung pampayabong din ng dahon, pampag-green ng dahon, and at the same time pamparami ng bulaklak. At kung maraming bulaklak, mas maraming bunga yung ipoproduce ng ating mga tanim. Yan po ang ating purpose sa pag-apply din ng foliar fertilizer. Kasamahan natin siya ng fertilizer sa lupa. At the same time, ganun din yung pag-apply ng foliar fertilizer. Yan po yung purpose ng ating ina-apply na mga abono. Ayan.
natapos na natin applyan, mga ka-farmers, yung tanim natin na siling labuyo. Nag-side dress procedure tayo ng pag-apply ng abono. Ayan. So, ayan. Ulitin ko, huwag yung ramihan. Hindi naman po sa maramihan yung pag-apply ng pag-side dress nito. 5 to 10 grams at least. Tapos isang dangkal galing sa puno. Doon tayo mag-distansya. Then, hanggat maaari, tabunan nyo na lang para hindi siya sumingaw or yung mag-evaporate. Mas kasi mag-evaporate, sa ibabaw lang tayo mag-side dress at saka na timing na hindi umulan. Sa ganitong lagay naman is basa yung lupa natin. Doon ma-absorb na yung nangugat niya. Yung inilapag nating abono. Ayan, nang sa ganun hindi maluto yung mga dahon, yung puno, hindi malusaw yung dahon. Pag sa ibabaw lang kasi yun ang may tendency maluto yung dahon at saka masira yung puno natin. Yun po yung cost. Pag nilapag lang natin sa ibabaw yung pag-abono natin. Ayan. So, hanggang sa muli mga ka-farmers, ating panibagong update sa ating video patungkol dito sa ating tinataniman. Ayan. So, doon naman tayo. Pagkatapos dito, doon naman ako sa kabila sa may kay Fortuner F1, yung talong natin na tanim. Ayan. Maraming salamat. God bless. Naglagay tayo mga ka-farmers ng trellis. So, anong kahalaga nitong trellis na ito? Itong tali or itong, kung wala kayong ganitong pat-trellis,
So itong trellis nito is na-order sa online. So in-order lang natin sa online. Is ang purpose nito, in case na lumakas yung hangin or depensa na rin sa ating mga tanim na halamang gulay. So sa stage natin na nakaano na tayo, meron na tayong flowering stage, yung siling na buyo natin, is kailangan natin ng suportahan natin yung mga tanim natin. So in case ng kagaya ng yung kanina ay sinabi ko is yun po yung magiging depensa nila sa malakas na hangin or in case man na may mga sakuna is hindi magagrabe or hindi tawag dito, hindi yung natin, mayroon shield or konting suporta yung natin kasi minsan is pagputulan yung mga sanga. So yun ang natin, purpose natin ito sa trellis. So dito na lang natin siya yan, yung level niya. Ayan, yan yung level niya mga ka-farmers. Ayan, para pag lumaki man siya is yung iba kaya niya na masuportahan sa niya. Ayan. So abutan yung iba dyan. So sa pag-abot yan, yung kung napapansin nyo is mali pa yung iba o yung hinabulan natin na yung namatay. So kasi hindi naman maiwasan yung mga tanim natin na goods talaga o 100% mabubuhay or mag-germinate siya pagka-transplant na natin sa malawak na lupa. Yun po ang purpose natin. Meron tayong panghabol. So sasabay-sabay naman sila in case na magsipagbunga o namulaklak na sila. Ayan. Tali lang natin to. Ito yung purpose ng natin, pagte-trellis. Ito yung magsisilbing brace nila once na tayo ay may ginagawa or para hindi tayo umasang safe sila in case man na may malakas na hangin or in case sa bagyo. Yun po ang kalaga nitong pagte-trellis natin. Meron na silang brace or suporta sa bawat puno. Yun po ang purpose natin dito. Ayan. So in case na lumakas yung hangin, so sa gitna pwede nating lagyan, habulan natin sa gitna yan. So pag malaki na sila is pwede nyo i-clip dito or itali. Ayan. So once na lumaki na sila ng mga o tumaas pa sila ng mga 5 to 8 inch is habulan natin sila ng tali dito. I-clip natin sila para for safety nila. And dito naman pwede din tayo maghabol ng nila. Ayan. Habol tayo dito ng sa pangtali or pwedeng dalawa yung ihabol nyo, depende sa inyo. Ito naman po ay for safety lang. Ayan.
Magandang hapon ulit sa inyo mga ka-farmers. So, for today's video, apply natin ng insecticide yung ating mga tanim na si Fortuner F1. So, mas mainam ngayong hapon tayo mag-apply kasi doon nagsisipaglabasan yung mga aphid mites, tsaka yung mga paru-paro, then lahat ng uri ng insekto. Suggestion ko sa inyo kung mag-apply kayo ng ganitong insecticide or yung mga pesticide sa mga lamang gulay nyo is sa tuwing hapon kayo mag-apply or mag-spray para sure kill talaga yung mga peste na namamahay sa inyong mga tanim. Sana all. So, ito po yung gamit natin na si I1 insecticide is organic po siya. So, kagandaan nito is hindi po siya nakakasama sa kalusugan once na in case na malanghap naman. So, ang ano nito, 16 liters. 16 liters na tubig katumbas ay 180 to 100 ml yung gagamitin natin. Then, pag gumamit kayo ng mga insecticide na ganito is kung hindi kayo sanay, suggestion ko sa inyo mag-face mask na lang kayo. Lagay tayo ng 100 ml. Ayan. So, ang akin kasi is ginagamit ko is pinupuno ko lang itong isang lata ng sardinas sa 16 liters na tubig. Sa itong gamit nating knapsack sprayer. So, depende pa rin sa inyo. Pwede nyo gawing double dose. So, ito lang po yung gamit ko na insecticide. Umpisa ng mag-transfer tayo o mag-transplant tayo ng ating mga puno or mga tanim sa ating plat. Ito na po yung ginagamit natin, yung mini-maintain natin kasi I1 insecticide. So, sa akin is isa't kalahati yung dose na gagamitin natin. Ayan. Ayan. Pwede nyo rin itong haluin. Or kahit wag na liquid naman siya, pero mas mainam is haluin natin ng maigi para magsama o talaga ma-mix yung ating liquid insecticide. Pwede natin mag-apply or pwede na tayong mag-apply sa ating mga tanim. Ito na mga ka-farmers, mag-apply na tayo.
kaparmers, natapos na natin applyan ng ng lunas nila yung ating C4 tuner F1. So see you next video mga kaparmers sa ating update patungkol dito sa ating mga taniman. Ayan. Ito po ay flowering stage na. So ready na sila para mamunga o sumusong na yung mga bunga na ng ating tanim na C4 tuner F1. So after 1 week, so malalaki na yung bunga ito. So kaya ready, kinukondisyon natin yung pag-apply ng kanilang mga paunang lunas o itong pag-apply ng mga ganitong organic insecticide. Nang sa ganun ma-prevent natin yung pagkakasakit nila at yun, maiwasan yung pagdami ng mga insekto o mga peste na namamahay sa ating mga tanim na halamang gulay. Ayan. So kagaya nito, umusong sila. So saglit lang naman kasi yung talong is agad naman silang lumalaki kagaya nito. Ayan. Ayan. So mamamalayan na lang natin 3 to 4 days is malaki na yan. Yun po ang kagandahan ng talong pag-alaga o pagtatanim ng talong. Basta maalaga lang natin silang maayos at ma-maintain natin yung mga peste at ma-apply na agad sila ng mga kanilang unang pangangailangan kagaya ng insecticide, fungicide, o yung foliar fertilizer at sinasamahan din natin sila ng pataba sa ilalim ng lupa para nang sa ganun is tumagal o umaba yung mga ugat nila at tumagal yung buhay ng ating mga tanim na halaman. Magandang hapon sa inyo mga ka-farmers. So, ito naman ka-farmers, pagkatapos nating apply ng foliar fertilizer, yung ating si Superhit F1. Ayan. Naglagay na din tayo mga ka-farmers ng suporta nila or yung brace, parang brace nila para in case na lumakas yung hangin is hindi siya ma-damage o hindi magsipagtumba yung puno. Ayan. So ito lang naman po ay suporta in case na may paparating na bagyo or malakas yung hangin. Kagaya ngayon, magde-December na is yung amihan, yun po ang iingatan natin was na mga bata pa yung mga tanim natin na mga halamang gulay. So kailangan din natin lagyan sila ng mga brace or ganitong mga trellis kasi yun nga, kaya na sinabi ko is kailangan natin sila ng tamang pag-aalaga. Hindi lang yung foliar fertilizer or pag-abono yung gagawin natin sa kanila. Kailangan is ma-maintain din natin sila or yung pag-ingat sa kanila na hindi sila magsipagbalian or maputol yung mga sanga in case na lumakas yung hangin. Ayan.